Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Angara, Gatchalian, nakakuha ng mataas na trust at satisfaction rating. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Dalawang miyembro lamang sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakakuha ng majority approval rating sa pinakabagong public opinion survey ng Tangere. Ito ay sina Department of Education Secretary Sani Angara at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na itinuturing na top-performing cabinet members. Pareho sila nakakuha ng majority approval pagdating sa kanilang paggawa ng trabaho at tiwala sa kanila ng publiko. Wala na iba pang miyembro ng gabinete ng Pangulo ang nakakuha ng ganitong rating. Nakakuha si Angara ng 52.71% satisfaction at 53.95% trust, habang nakakuha naman si Gatchalian ng 50.92% satisfaction at 49.01% trust. Sinundan nito na iba pang opisyal na sina Renato Solidum ng Science and Technology, Leo Cacdac ng Migrant Workers at Conrado Estrella III ng Agrarian Reform. Sa kabuuan, 40% lamang ang naitalang approval rating ng buong gabinete ng Pangulo na may 32% dissatisfaction. Mas mataas naman ang porsyento ng mga walang tiwala sa gabinete sa 42.8% kaysa sa 33.2% na nagsabi magtitiwala ito sa mga opisyal ng gabinete. Nangunguna sa hindi pinagkakatiwalang opisyal ay ang DTI Secretary na si Maria Cristina Roque na mababatid ang una sa pahayag tungkol sa 500 peso Noche Buena at ang kalihin ng DPWH si Vince Dizon na isa sa nangunguna naman sa pag-imbestiga sa flood control anomaly. Ayon sa Tangere, mas kumikiling ang publiko sa mga sektor na nakatugon sa human capital at kapakanan tulad ng edukasyon, social welfare at trabaho. Isinagawa ang survey sa 1,600 na katao sa iba't ibang rehiyon ng bansa mula January 7 hanggang 10 ngayon 2026. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, BIR, makikipagtulungan sa TikTok para sa pagpapalawak ng digital tax education. Planong palawakin ng Bureau of Internal Revenue ang digital tax education campaign nito sa pamamagitan ng social media platform na TikTok. Nakipagpulong na si BIR Commissioner Charlie Mendoza sa mga kinatawan ng TikTok Philippines para sa isang kolaborasyon na layong hikayatin ang mas maraming taxpayer na voluntaryong magbayad ng buwis bilang bahagi ng 2026 National Tax Campaign ng pamahalaan. Sa ilalim ng planong partnership, gagamitin ng TikTok upang ipalaganap ang mahahalagang impormasyon sa buwis sa pamamagitan ng maikling video at creator-led content, lalo na sa panahon ng Tax Awareness Month. Magsasagawa rin ng BIR ng online at on-site workshops katuwang ang TikTok na tatalakay sa taxpayer registration, taxable income, filing at payment procedures, at iba pang issue sa compliance. Ayon kay Commissioner Mendoza, mahalaga ang paggamit ng digital platforms upang mas epektibong maabot ang mas maraming taxpayer. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.